This is Freedom from the Lord channel. Again, spiritual nourishment from Lexford. Enjoy watching! Napakaraming bagay ang binanggit na sa tingin ng lahat ay napakahalaga pero wala palang kwenta kung walang pag-ibig. Meaningless without love. Ano yun? Una, speech or gift of tongues are meaningless. Kahit halimbawa yung conscious speech o yung tinatawag nilang gift of tongue or whatever it is, basta yung galing, husay magsalita, magbitaw ng salita, sabi kung walang pag-ibig, baliwala. Without love, words just exalt the speaker. Without love, words can just hurt the listener. Kaya kung minsan meron tayong sinasabing masakit sa isang tao, dapat nasaktan siya, magalit siya, at nasaktan na nga, pero hindi pa rin nagagalit at nagpasalamat pa kasi alam, sinabi natin out of love. Pero pag meron tayong mga sinasabi na walang motivation ang love, hindi tempered by love, they just hurt people. O tayo lamang yung natataas. Nagmumukha lang tayo magaling, pero actually wala namang magaling na na-accomplish ang ating pagkasalita. Without love, words may be wise, but empty. Kaya yung mga magagaling manurot ng mga kasalanan ng iba, magturo ng mga pagkakamali nila, kahit nga totoo yung sinasabi nila, walang power yung sinasabi, walang success, nire-reject, nagagalit pa yung pinagsasabihan, because it is not being said out of love. Kaya titiyakin po natin na pag nagsasalita tayo sa tao, lalo pangat pinutunan natin ang kanyang mali, lalo pangat meron tayong gustong open and close quotation, itama sa kanyang buhay. Lalo pangat gusto natin magbigay ng ating mga puna, tiyakin natin na meron tayong pag-ibig doon sa tao. Yung sinasabi natin yun dahil gusto natin siyang mapabuti. Hindi lang para siya pahyain. Hindi lang para ipakitang tayo yung tama at siya yung mali. Para lang hindi ipakitang mataas tayo at siya yung mababa. Na pagka tayo may pinagalitan man o sinabihan man ng kahit anong bagay, ang dahilan pag-ibig. Kaya we don't have love, we don't have right to criticize. Yun ang pinagkaiba ng criticism at rebuke. Yung rebuke nagmumula sa concern and love. Kaya maraming tao pinagsasabihan natin dahil actually gusto natin siyang ibaba o gusto natin siyang mapagalitan o gusto natin maipakita ang ating offense, ang ating tayo yung na-offense sa kanilang ginawa. Pero hindi naman talaga totoo sa puso natin. Gusto kasi natin siyang matuto para siya mag-improve. Kita yun ng Diyos. It is the love behind the word that empowers it. Kaya kadalasan pag sinabihan tayo ng ating girlfriend o boyfriend o kaya wife o husband o nanay o tatay, ang lakas ng influence. Kasi alam natin na mahal tayo ng tao na yun, hindi siya magsasabi ng isang bagay na hindi naman minomotivate o pinalalakas ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga yung mga mahal natin at nagmamahal sa atin, ang laki ng influence Because we know that they're speaking out of love. Speak of love and speak out of love. Speech without love is a failure. So isa po yun na failure na kailangan natin ma-recognize ngayon. Kasi pinag-uusapan natin, success, failure, and love. Anong kinalaman ng love sa dalawa? Another failure. Yung sa binasa po natin, 1 Corinthians 13:1-3, prophecy is meaningless. Prophecy may be defined as teaching o galing na magturo. Or, katulad ng inire-reveal niyo yung mga kalooban ng Diyos para sa iba, katulad ng sinasabi natin, ay, prophecy yata yan. But actually, the gift of prophecy is really concerned about expounding on the word of God, on the truth, and teaching it to people. Yung galing mo na magsalita to apportion an idea and distribute it to people. What is teaching for without love? Kung wala kang pag-ibig, turo ka ng turo, ang galing-galing ng magturo, anong mangyayari? Tingnan niyo po yung mga nagturo ng maraming mga isms. Yung ang nagaling mag-orate, tungkol halimbawa sa mga naging communism or socialism sa Russia, sa Cambodia, kung saan-saan. Ano nangyari? Noong mga tao yung wala sa kanilang mga magagandang salita, sa kanilang magagandang pagtuturo, ang dami nagdusa, nagkamatay-matay ang mga tao. Kasi yun ang galing hindi motivated by love, but probably even by hatred, baligtad pa. Nagsasalita, nagtuturo at magaling, pero dahil gustong manira, hindi dahil gumuho. It is only to be self-serving, prophecy without love. Prophecy without love will only be self-righteous. Ang galing mo magturo, hindi ka naman magmamahal sa yung tinuturuan, di itataas mo lang yung sarili, at ibababa sila, at ipapakita mo kung gaano kakagaling at kung gaano sila kakulang. That's why prophecy is meaningless. Knowledge is meaningless. Marami kong notebook noong araw na nakikita sa kalabas, knowledge is power. May niya tayong mga notebook, puro mukha ng mga artista ang nakalagay, ewan ko. Pero dati yun yung mga kasabihan at kung ano-ano. Yung isa, knowledge is power. But the Bible tells us that knowledge is meaningless without love. It will only be self-exalting. It will only be frustrating and painful. It will only be offensive. So ang galing-galing mo, ito sa lakang pag-ibig. Ano gagawin mo sa mga taong hindi mo magaling? Mabibigyan mo lang sila, mapapaikot, mamanipulate. What's the point of knowledge kung hindi ang tungkol ng pag-ibig? Nagagamitin ko para umimbento ng mga weapons to kill people. Nagagamitin ko para sirain yung environment. Gagamitin ko para lang payamanin ang sarili ko at the expense of others. That's why the Bible says, knowledge is meaningless without love. Prophecy without love is a failure. Knowledge without love is a failure. Kaya kung marami tayong mga kilalang taong matatalino o tayo na mismo yung tinitingnan natin ng matalino, pero wala naman tayong pag-ibig, failure tayo. Kasi aanhin ang katalinuhan para Panginoon. At ito po napakahalagang bagay na tinitingala na bilang isang katangian, faith. Sinabi rin dyan, faith is meaningless. Why?
faith or religion without love is only going to be self-righteousness. Okay, I have faith, I have religion, pero wala naman akong love. So ano mangyayari? Self-righteous lang ako. Banal ako, ikaw hindi. Makadiyos ako, ikaw hindi. So I am better than you are. Use faith to love. Faith in God, faith in God's goodness and protection and provision. Ang kapatid po yung walang kwenta, charity is meaningless without love. Once more, ano naman ang mapapala ko na ako'y bigay ng bigay ng mga pagkain sa manghihirap na gusto ko lang palang mapuri. Gusto ko lang palang malagay sa dyaryo. O kaya, Lord, tulong ako ng tulong, bigay ako ng bigay para tumanaw ka ng utang na loob at makontrol ko sa buong buhay. Kasi sabi, love is meaningless and charity is meaningless. It will only be self-exalting, it will only be manipulative. Charity without love is a failure. So by now, nare-review na dapat natin kung kumusta ba yung ating speech, yung ating prophecy, yung ating knowledge, yung ating faith, yung ating charity. Then what else is meaningless according to verses 1 to 3 of 1 Corinthians 13? Sacrifice without love is meaningless. Sabi niya, if I surrender my body to the flames, kahit nasunugin ko pa ang aking sarili, magtiis, magsakripisyo, pero kung wala akong pag-ibig, balo wala rin yun. It will only be self-serving, so sacrifice for love, sacrifice to love. What then is love? Dahil without love, these are all meaningless things. Then you've got to go back, and you've got to revisit the definition of the Bible, no? Not of the price that you buy in the bookstores. What is the definition of love? Then we go on to read. 1 Corinthians 13, 4-7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It gives no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So ngayon natin sukatin kung ano nga ba, meron nga ba tayong pag-ibig? Kung mga mag-asawa o may asawa, sukatin ngayon, mahal niyo ba talaga yung asawa niyo? Yung mga may anak, yung mga magulang, mahal niyo ba talaga ang anak niyo? Mga anak, mahal niyo ba talaga yung mga magulang o mga kapatid? Mahal ba natin talaga yung ating mga kaibigan o nobyo o nobya o mga kasama sa trabaho o sa church, wherever? Kailangan sukatin natin yan. Sabi unang-una, love is patient. Love is not in a hurry. Kaya yung mga magnobyo, yung mga sexual desires sa isa't isa na hindi makapag-intay, hindi yan love. That is lust. Yung pinipilit ka na ngayon ha, kasi Valentine's Day. Sige na. Ngayon na, hindi makapag-intay. No, you are deceiving me. That is not love. Because love is patient. Naghihintay ng tamang oras, ng tamang lugar para sa lahat ng bagay. Love is patient. Ibig sabihin, hindi siya impulsive. Hindi yung bugso ng damdamin ang nasusunod, kundi yung talino ng pag-isip. Ng mga ginagawa niya, hindi ididikta ng emosyon, hindi nagmamadali. Na pag may ginawang mabuti ngayon, hindi naghihintay na bukas, may bunga na yan. Na, pambihira naman ito, inabutan ka ng kape kahapon, ngayon hindi ba lang kamuti ng likod ko. Nag-aantay agad ng bunga, nag-aantay agad ng tubo. Love is patient. Maaring nagtatanim ng kabutihan, pero hindi bukas-bukas bubungkalin na kung tutubo o hindi. O meron bang napala, may ganansya o wala. Love waits for growth. Love waits for fruit. Patiently. Hindi nagmamadali. Respect others people's timings and cycles and processes. Hindi natin pinapaikot ang lahat ng tao sa ating timing. Kailangan ganito ka na, kailangan ganun ka na bukas. Merong mga babae, kung mag-demand sa mga asawa, kailangan after 2 years, ang Dasmariñas Bilig na tayo nakatira. Kailangan ganito, kailangan ganun, kailangan ganito. Love is patient. Baka naman ang mahal yung sarili. Mabuti pa, pinakasalan nyo na lang ang sarili nyo para magtagumpay ang inyong marriage. Respect others people. Patience is success. Patience succeeds. The patient person in the end will be the successful one. Yung impatient, yan ang talo. Yan ang bigla-biglang nagdadabog, bigla-biglang naiinis, bigla-biglang sumasabog, bigla-biglang nagsasalita na hindi tama. Yan ang mga taong laging magsisisi. O buong buhay walang ginagawa kundi mag-repair ng mga damage sa ginagawa ng kanilang pagmamadali. Even God is patient with us. Tinuturuan tayo ng tama, bigyan tayo ng lahat ng blessing. Pag nagkakamali tayo, pinapatawad. Napatalo ka mo minsan, dapat lang. Pero, nag-iingay ang Panginoon. What else is the definition of love? Patient ba kayo? Doon sa sinasabi niyong I love you. One measure. Second, love is kind. Love is kind. So, ano yun? Love is kind thoughts. Ano ba iniisip ko tungkol dito? Sa isip pa lang, mabuti na ako sa kanya. Kasi alam niyo kung bakit dapat tayo mabuti sa isip? Kasi kung ano yung iniisip, mamaya ginagawa na natin. Ang katawan natin ay alipin lang ng ating isip. Ang ginagawa ng ating katawan ay dahil ang iniisip ng ating isip. Kaya doon ang battleground. Kaya sa Romans 12, be transformed by the renewing of your mind. At kung nahihirapan tayo intindihin yun sa Tagalog, ang ganda-ganda,
maghunos dili. Magbagong loob. Yung sa loob dapat nangyayari. So love is kind thoughts. What thoughts do you think of your loved ones? Ano iniisip nyo? Yung mga magnobyo, pagka ikakasal, yung isa pag tayo, tatapakan yung isa para, ayan, madominate ko itong buong buhay. Una kong ilalabas yung pa ako sa simbahan para ako ang manalo. Thoughts pa lang, hindi na eh. Anong thought talaga yung mangyayari sa inyong marriage sa buong pisa pa lang, iniisip mo na agad manalo ka, matalo siya. Love is kind thoughts. Love is kind words. What kind of words do you use to people that you profess to love? And words not when you're in a good mood, but when in bad. Siyempre, kung good mood ka, wala yung words na lalabas eh. Pero paano kung galit ka na? Ipapaalala mo na hinango lang kita sa putik. Naging tao ka lang sa akin, tinulungan lang kita. Maraming mag-asawa, ganyang mag-usap. Loving, sweetheart, darling. Mamaya-maya, nagsusumbatan. But love is kind words. What kind of words? Maraming mag-asawa, ang galing-galing magpintasan, to cut each other up, and to wound each other's hearts. Kaya hindi wala eh. Kind thoughts, kind words. Love is gentleness. Na yung soft part or soft spot ng yung mahal sa buhay, kay asawa, kay nanay, kay anak, hindi mo yun sinasaling. Parang alam mo na, may sugat yung tao bagong opera, doon mo pa kakalabitin, doon mo pa susundutin ng daliri mo marumi. Di ba? Kasadista ka naman. Pero may mga tao, pag alam nila yung weakness mo, pag galit sila sa'yo, yun ang kanilang i-attack, yung weakness mo. Hindi love. Halimbawa, ayaw na ayaw mong nababanggit ang tungkol sa whatever, any weakness, yun ang ilalabas niya pag naglalabanan na kayo. That is not gentleness. So love is gentleness. Love is kind attention. Attention. What kind of attention? It's kind attention that we give to each other. And you know what? Kindness, like patience, succeeds. Ang pinaka-effective deeds are deeds of kindness. Kayo, anong naaalala niyo yung pinakamagandang memories about people? Hindi ba yung deeds of kindness nila sa inyo? Yung kanilang pagpaparaya, pagbibigay, pagtitiis, hindi ba yun? At kung ba nang naaalala natin tungkol sa isang tao, hindi ba wala tayong gagawin kundi mabuti para sa kanya? Hindi ba susuklian natin ang kabutihan? Kaya ang taong mapagbigay, yung taong mabuti, yan ang talaga nagtatagumpay. Sa biglang tingin, mukha siyang talo, mukha siyang kawawa, but in the end, siya talaga yung nagtatagumpay. If you are kind, if you are patient, it looks like you lost the battle. But obviously, in the end, you will win the war. What else? Love does not envy. Love celebrates other people's triumphs and victories, possessions and all. Pero hindi, mas a lot of envy. Even among couples. Pagka lumalaki na yung kita ng isa kung pareho nagtatrabaho, nagkakaingitan na. Pagka yung magkakapatid, nagkakaingitan. Sa halip na matuwa ako dahil yung ate ko, valedictorian at ako may bulok tutorian. Galit ako. Hindi ako ate ng graduation. Hahanap ako ng mga weaknesses niya at ibabalandra ako sa buong bayan. Lahat-lahat. That's envy. Many people who are supposed to love actually envy. Samantalang dapat kang matuwa. Yung kamag-anak mo, naging mayor, yung pinsan mo, naging beauty queen or whatever. May tagumpay itong kapitbahay mo, yumaman yung kapitbahay mo. Di mabuti. Kung hindi ka man lang niya mabigyan at hindi ka na niya hilingan. Hindi mabuti. Pero the evil nature of people actually nalulungkot pag may nagtatagumpay. But love does not envy. Tingnan ninyo ang review ng relationship with the people that you are supposed to love. Baka nagkakaingitan, nagko-competition. Yung mga professional competition ng mga magkakapatid, magpipinsan, mga mag-asawa. It's out of place. Love does not envy. Ano ba po? Ang sabi dyan, love does not boast. Ano ba yung pagyayabang? Boasting may consist of obvious self-exaltation, pagtataas sa sarili, o pagbababa sa iba. Pare-pareho yung boasting yun. Yung bakit? Kung ako gagawa niyan, ganitong gagawin ko, ibig sabihin, mas magaling ako sa'yo, mali ka, tama ako. Kami yung sa amin, ganito kami. Indikitin ka pa. Namimiserabihan ka naman sa buhay mo, ipapakita pa niya kung gano'ng kaganda yung buhay niya. So, actually, boasting yun. Ang goal ng mga nagyayabang, pababain ka at pataasin ang kanilang sarili. At alam niyo kung bakit? Kasi sa kalooban ng puso niya, mababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Ang mayayabang, ang totoo nun, napakababa ng pagtingin sa sarili. Kaya laging gumagawa ng isang bagay, nagsasalita ng isang salita, na para itaas ang sarili at ibaba ang iba dahil sa loob nila, sila yung mababa. Kasi kung sa kaloob-looban mo, alam mo na naman taas ka eh. Hindi dahil sa yabang, kundi alam mo naman yung facts. Na talagang husay ka naman, o maganda ka naman talaga. Hindi mo naman kailangan laging sabihin kasi obvious yun eh. Kaya yung mga mayayabang, insecure lang yan. Empty can strikes loud. Di ba? Kung may latang maingay, walang laman. Kasi yung latang puno, tahimik. Kaya ibang ganyo, kaya ihulog na tahimik. Puno eh. Yung walang laman, ang ingay. So madaling malaman, ano naman ito? Ang bayan, may panalangin nga siya. Ang ingay naman ito.
Yung lagi nilang, look at me, ako'y bida, ako'y ganito, hindi pa sa akin, hindi pa sa akin, yung gano'n, yung mga insecure ng mga tao. But love does not boost. If you really love, it does not boost. You love the poor, tapos i-display mo pa lahat ang yaman mo, para lang sa miserablehan. You love people, pagkatapos iingitin mo pa. Boasting may consist of threatening others with one's absence. Boasting yun. Yung lagi na lang ipapanakot, sige, mawawala ako sa buhay mo, yun ang anong nangyari sa'yo. I'll go out of your life, ikaw din. Boasting. What else? Proving what harm one could inflict on another. That's boasting. Yun. Sige, sinubukan niyo ako, malalaman niyo kung sino ako. Gagawa ka ngayon ng lahat ng gagawa mo para nasaktan. That's boasting. Papakita natin kung ano tayo, what harm we can do. Can you imagine how wicked people have become? Ay pinagayabang nila how harmful they can get. Get rid of boasting to your spouses. Sa mga may asawa, this is one major crime. Yung nagyayabang kayo sa inyong asawa. Para nyo maglaging pinapakitang, ba, kahit umalis ka, I will survive. Kanta ka na, I will survive. Ipapakita mo pa na actually, mag-i-improve ang buhay ko pag nawala ka, hindi kita kailangan, this and that. Get rid of boasting to your parents. May mga anak naman, ang yabang-yabang din sa mga magulang, o kaya sa kanila mga kapatid. Kasi mga kaibigan, pag kayo nagkaroon ng kaibigan, kung iingitin nyo lamang at lagi na kayo magmamataas, di wala yung, you need fans, not friends. Boasting fails to exalt a person. Kasi ano ba yung goal? Itaas ang sarili, ang totoo, yun ang mayayabang, hindi naman talaga tumataas. Yung mga tao pag talikod mo, marami naman. Diba? Ano yung kasangkami? Hindi niya talaga naitaas ang kanyang sarili, lalo lang sa bumaba. Nagbibigo ang kanyang ginagawa. Love is not proud. Pride can take the assume of needless self-sufficiency. Ipapakita mo sa tao na hindi mo siya kailangan. Pride yun. We need each other. We need each other. Pride can take and assume the shape of not admitting one's errors or shortcomings. Nagkamali na, ayaw pang aminin nagkamali. O inaamin na sa loob, ayaw pa mag-sorry. Pride yun eh. Alam niyo po, there are very, very few miraculous or magical words in the vocabulary of human beings. At kung gusto niya maging miracle worker o magician, dapat madali natin na ilalabas itong mga magical words. Isang doon, I'm sorry. Grabe ang nagagawang miracle ng word niyan. Nakasakit ka, nagkamali ka, pero here you are, and really meaning it, saying, I'm sorry. Meron pa yung, excuse me. Napakatalagang word na yun. Excuse me, I'm sorry, at thank you. Siguro kung i-recommend ako sa inyong tatlong masasabi lang buong buhay, yun talagang may pipika sa ibang salita. Yun lang ang pwede kong masabi, I'm sorry, excuse me, thank you, buhay ka na. Totoong tao ka na. Kasi ang hirap sabihin yun kung mapagmalaki tayo, I'm sorry. Tatay nagsasorry sa anak, unheard of in this country. So sorry na pero sige na, understood na yun. Pero totoo kang macho, dapat matapang ka, kung sabing I'm sorry. Kasi mga duwag hindi nila kayang sabihin yun. Akala nila bumababa yung pagkatao nila o pagkalalaki pag nag-sorry. Pero yung sugat na nagawa ng ating mga pagkakamali, parang magic na gumagaling kung nagsasorry tayo. And we really mean it. Excuse me, bumisira ka naman, ang dami-dami mong madadaanan eh. Nagpagkasara silang lahat. Saka, thank you. Thank you. Ginagawa tayo ng mabuti. Thank you. Because love is not proud. Love is admitting errors. Pride is not admitting errors and shortcomings. Pride is hypersensitivity. Alam niyo pa yung mga sobrang manipis, sobrang maramdamin, sobrang matampuhin. Actually, proud din. Yung pagkatampo, pride yan eh. Bakit? Dapat importante ang treatment mo sa akin. Hindi mo ko binigyan ng important treatment. Kaya ako nagtatampo. Dapat sana binati mo ako agad. Binati mo yung iba agad. Pangatlo pa lang ako. Nagtatampo. Dapat sana mas malaki yung parte ko. Dapat akin yung fixing ng mangga. Kasi dito yung binigay sa akin. Nagtatampo. Yung mga tampurista, ang totoo yan yung mga very proud people. They think that the world owes them courtesy and kindness and goodness all the time. And when the world fails, nagtatampo sila. Kaya napakalaking kasalanan yun. Yung sobrang pagtataas sa sarili. Ngayon, kung ang mga tao hindi nag-cooperate sa pagtataas mo tayong sarili, galit ka, nagtatampo ka. Ang ganun pa, pride can take the shape of self-importance. Pangbuwasness. Yung gusto mong lagi kang bida, lagi kang nire-recognize, lagi ka nalang kinikilala. And of course, pride is seeking captives. Ang tingin mo lang sa mga tao, puro bihag. Kaya ko yan, control ko to, control ko yun. That's pride. Pride fails to give victory. Sa lahat ng ginagawa ng pride na para magmukhang siyang victorious, mukhang siyang bida, lalo siyang bumababa. Kasi wala naman talagang taong nai-inlove sa mga proud people. At wala naman talagang taong humahanga sa proud people. Kaya kailangan na tayo po ay totally lost para maging proud eh. And we've got to be ignorant to be proud. Kasi pride is related to attaching self-importance.
Pero kung totoong bukas ang ating isip at matalino tayo, alam naman natin hindi tayo importante. Alam naman natin hindi tayo magaling. Alam naman natin na lahat siguro ng mga pinuturi ng mga tao tungkol sa atin ang hindi totoo. Then sino nga ba tayo? Yung taong makatotohanan, bukas ang isip at kilala ang kanyang sarili, yan ang humble. Kasi alam niya, ganun lang yun. Kaya di mo na tinatawag po natin ng mga nagtagumpay. Yung ba nagtagumpay sa negosyo, therefore yumaman. Nagtagumpay sa career, therefore sumikat, naging makapangyarihan. Kahit sa career, dahil may nagbigay, may tumulong, may nagbukas ng pinto para sa'yo. Kaya yung taong mga mayayabang, kahit mga litaw, hindi nila alam kung sino sila. Because nobody can be great by himself. Bakit yung katalino ba nagbibigay ng tagumpay? Bakit ang dami mga matalino ay wala namang nangyari? Di ba? At marami namang mga tao hindi matalino. Wow, bakit ang yaman niya? Bakit? Kasi may mga tumulong, may mga nangyari. Pride fails to give genuine victory. Then, ano pa po ang mga definition? Love is not rude. There can be so much rudeness among people, especially sa mag-asawa. Napakarami ko nang nakita ang rudeness ng husband to wife and wife to husband. Ang bihira, kung meron kayong dapat igalang, titaganan, at gawa ng lahat ng nice and best things in life, dapat asawa niyo. Kasi yan ang kasama niyo sa buhay. Yan ang karamay niyo kung nahulog kayo sa handa niya, nagdadampot sa inyo. Kung na-paralyze kayo, yan ang magbubuhat sa inyo kung magpupulak na inyong wheelchair. Diba? Yan ang karamay-damay mo. Yan ang meron kayong asawa. Pero ang dami-daming mga kabaspangan ng husband to wife and wife to husband. Kasi siguro taken for granted na kahit ang bastasin kita, nandiyan pa rin mo, wala ka ng choice. Kaya wala nang kasi wala nang mga thank you, wala nang mga sorry, bahala ka, automatic ka na lang nandiyan ka kahit anong mangyari. At alam niyo, hindi automatic. Kaya maraming naging maray. Love is manual, it's not automatic. Hindi pwede kumandar automatic ang love. Mamamatay yan. Kaya marami, tatatong taong pa lang wala na akong pag-ibig sa aking asawa. Hindi niyo kasi tinrabaho. Hindi niyo ginawa ng paraan. Kasi ang pag-ibig nire-ren niya yan everyday, tinatrabaho yan. Kung hindi, wala na. So, there is so much goodness between parents and children. Alam niyo, ang daming goodness ng mga parents and children. Kung bata ka, pakain kita, pakaral kita, hindi na sila nagiging courteous. Hindi nagkakaroon ng privacy ng anak. Yung, parang, anak lang kita. Hindi ba dapat mga magulang ang kauna-una na magpakita ng kagandahan asan? Marami rin mga anak, very rude to their parents. Polite sa mga teachers sa school, polite kung kani-kani ng tita, tito, pero may magaspang sa sarili ng magulang. Tinatalikuran ng magulang, binabagdugan, binabagsakan ng pinto, ng telepono, kung pwede sigurong banlian ang kumukulong tubig ng magulang, babanlian, planchahin, ipitin ng electric fan. Dami, mga anak lalo, dapat magalang kayo sa inyong magulang. Sa lahat ng tao sa mundo, ang dapat iginagalang ng tao ang kanyang mga magulang, ang kanyang asawa, and then ang kanyang mga kapatid. Kasi when all the chips are down, pag tinalikuran kayo ng mundo, yan ang mga matitira sa inyong buhay. Magulang, anak, asawa, mga kapatid. Yan ang natitira kahit anong mangyari. Kita nyo yan ang nandyan. Pero kailangan, coaches tayo sa kanila. Ang coaches mo sa stranger, ang coaches mo later, pag naglagay ng kutsara, thank you. Ang etiquette mo talaga, may tabo. Pagkatapos yung mga tao na pag naghihingalu at tumirik ang iyong batain nandyan, hindi tayo coaches. Napaka-importante. We give all courtesies to strangers in public places, sa mga kapililuhan, sa mga dinner at mga parties. Pero yung mga tao talagang permanent fixtures of our lives. Dapat polite tayo sa kanila. Ano yung polite sa mga anak sa magulang? Sa Arabia, sa Arab world, hindi pwedeng ipakita ng anak ang kanyang talampakan sa kanyang magulang. That's rudeness. Hindi pwedeng nakatapat yung magulang mo, itataas mo yung paa mo na gano'n, na nakaharap yung paa mo sa kanya. Rudeness. Hiniingatan yung ganong klaseng mga bagay. May mga anak na hindi tumatalikod sa magulang. Yung pagka umaalis ay medyo paatras ng konti, hindi bigla-biglang tinatalikuran. Courtesy. Ang daging nakita ko na, mga palahiyala, mga college boys, ang polite to strangers, pero ang rude sa kanilang mga brothers and sisters. Kung meron nga kayong dapat pakitaan ng pinakamabuting ugaling kapatid nyo eh. Kasi unang-una, kapatid nyo yun. Second, tinalikuran na kayo ng buong mundo, yan ang magtsatsaga sa inyo, mga kapatid nyo, mga kamag-anak, and our friends. Alam mo kung minsan sasabihin mo, diba, alam mo, mas close pa ako sa pinsan ko kaysa sa kapatid ko. Eh, kasi siguro mas polite kayo sa pinsan nyo kaysa sa kapatid nyo. Hindi ka ba sasabihin, close pa ako sa friend ko kaysa sa sarili kong kapatid. Eh, siguro yung friend mo, nagsishare pa kayo ng lollipop, kung ano-ano pang mga sweetness ang ginagawa nyo for each other, nagpapautanan kayo, nagpapahiraman, pero yung kapatid mo, sweet-sweet mo, hindi makapasok sa kwarto mo, paano ka na magiging close mo? Hindi naman siguro mahirap yung arithmetic niyan para masolve niya yung formula. Courtesy. Because we have a tendency to be rude to people who are very close to us. Baligtad. Yung mga close sa atin, huwag na tayo dapat pinakamapino at pinakamaayos kasi close sa atin yun. Maraming mga husband and wives lalo na very rude to each other. Walang paggalang. Mabuti pa nang magliligawan, pero nang mag-asawa na iba na. Rudeness can take the form of words.
Ano mga klaseng salita ang binibitawan? Kung ba naman at isa tayo sa kanya, hindi na tayo magpo-korte ng magandang salita kahit ano na lang. Rudeness can take the form of gestures. Gestures. Marami ko nakikita mag-asawa. Medyo nagyayabang-yabang siguro ng konti yung lalaki, yung babae, ako ang kilay natin sa kisame. Ganyan. Sa harap ng mga tao, hinihiya yung sariling asawa. Ano ina-expect nyo na magiging relasyon nyo kung ganun kayo? Dapat nga, pag ang medyo nagyayabang ng konti asawa, ikaw na yung parang tadhana na nagmilin mo na yung mata sa pag-itig sa kanya. Siguro, hindi pa yan yung pagmamahalan. Pero, ayan na naman yun. Okay. Kaya nag-disagree natin public. You don't erode, diba? The authority and dignity of your spouse in front of other people. Diba? Gestures. Manners. Disposition. Ang dami-daming babae, pagkaharap sa ibang lalaki sa labas ng bahay, ang ganda-ganda. Pag nakaharap sa sariling asawa sa loob ng bahay, hindi mo malaman kung multo o ano. Bakit gano'n? Ang rude-rude sa harap ng asawa ko, ano mga nakalagay, bla bla bla. Pagkatapos sa harap ng iba, paglabas ng bahay, ang ganda-ganda. Sino ba pinagpapagandahan nyo? Mukhang tiniringgal sa bahay. Tapos ano, sino binibisgay mo sa lalaki sa kalye? Dapat na, polite ka sa iyong asawa, di ba? Na tinisikap mo talagang to be the best. Kaya naman marami mga tao pang tagal, parang naman kami ng kapatid. Eh, bakit hindi kayo magiging parang magkapatid? Lalo lang nakabuyang yung na parang kinulay yung babae. Wala nang itinago, wala nang charm, wala nang magic, wala nang mystery. Kaya sila laki naghahanap ng ibang mystery at magic. Although of course, hindi naman justifiable yun kahit mukhang kinulay ang asawa niyo laging nakabuyang-yang dyan. Pero yung gano'n, kasi nawawala yung yung niceness, yung politeness to each other. Napaka-exciting naman siguro kung sindisis ito magbibisi ko talikod pa ng konti. Hindi na pala sinisilip dahil lagi lang nakatiwang-wang. Wala na yung fun. Rudeness, ganun din yun. Dahil tinitake for granted mo na lang eh. And that should not be done. Minsan nga, focus, rudeness can take the forms of cutting each other up. Nagsasalita, pinuputol mo, hindi na matatapos. Tinatapos may sentence ka para sa kanya. Rudeness yun. Arriving and leaving in awkward moments. Katulad ng kahit ano may mga program, hindi naman kayong tatayo sa gitna ng anything. May tumakanta, may tumutulak, may nagsasalita. Huwag sa gitna. Pag nagtatransition, may bababang speaker, may akit na iba. Buto, tatayo o uupo o hindi. Nasa kalagitnaan ng isang bagay, may tatayo, may aalis o may darating. That's rudeness. Itinatahiming natin lahat ng mga ganun. Rudeness fails. It always fails to bring goodwill and to bring victory. What else is love? Love is not self-seeking. Yung totoong love, you before me, not me before you. Dinidefine po natin according to the Bible, i-expound ko lang yung sinabi ng Biblia. Hindi ko i-invento ang mga definition na ito. Love is not self-seeking, hindi ako muna, saka ka na. Dapat ikaw muna, bago ako. Love is not obsessed with investing for profit. Yung mga iba hindi mo malaman kung love o investment. Gagawa ng mabuti dahil inaasahan bukas, gaganti ka, gagawa ka rin ng mabuti. Ang tunay na pag-ibig, gumagawa ka ng mabuti dahil ito'y mabuti, kahit pa nga ano yung gawin ng tao, pabalik sa'yo, gumagawa ka pa rin ng mabuti. Kasi kung ang ina-expect mo lang lagi ay profit, negosyo yan. Hindi yan love. Love is not self-centered but other-centered. Being self-seeking fails to give value to self. Ang tunay na halaga natin ay hindi yung halagang pinipilit natin ilagay sa ating sarili, at pinipilit natin ang ibang tao sa paligid na ibigay sa atin. Ang tunay na halaga natin yung kusang ibinibigay na pagpapahalaga sa atin ng iba. Yung kusa. Hindi mapilitan dahil natakot sa nagbaw ng good morning sa'yo. Dahil natatakot lang pala sa'yo, kaya ka good morningan. Pero kung hindi ka na niya papansinin, hindi na talaga tayong halaga. Ang ating antayin yung pagpapahalaga ng iba. Hindi yung pagpilit natin sa kanila na magpakita ng mga ceremonial na pagpapahalaga sa atin. Love is not self-seeking. And then, of course, love is not easily ended. Still, we're talking about 1 Corinthians 19. Pangwalo na nga na definition natin ito kung nagbibilang kayo. Love is not easily angered. Hindi madaling magalit. It is considerate and broad-minded. Kaya siya hindi madaling magalit, hindi lang dahil magaling siyang magtinti. Although that is good. Na, galit na ako, pero nagtitinti ako, so hindi ako nagmumukhang galit, pero ang totoo ay galit ako. Di ba? Pero yung talagang love that is not easily angered, hindi nagmumukhang galit, dahil sa loob, hindi talaga galit. Iba naman yung mukhang galit at iba naman yung talagang galit. Di ba? Iba naman yung hindi naman siya mukhang galit, pero galit siya. Pero ang pinakamabuti yung hindi ka mukhang galit dahil hindi ka naman talaga galit. At nangyayari yun, pag broad-minded tayo. Yung pag hindi kami natin, yung people na tayo easily angry, inis na ako. Inis mo na ako, inis mo ako. Pero yung broad-minded, siguro hindi ako makita. O siguro nagmamadali. Makapunta sa banyo. Kaya hindi na ako napansin. O siguro baka may ulcer. Yung kung ano-ano, broad-minded ka, hindi yung bambinin takan bagay yung tao na sinadya kanyang saktan.
Na ang pinakamatayod yung layo ni Nayura ka ng yung mangal. May ganun kaya ka madaling magalit eh, kasi marunong yung isip. Galit ka agad, ang inisip, sinasadya ka nito. Yung natapakan mo, bakit mo ko tinapakan? Natapakan ko kayo, hindi ko kayo tinapakan. Diba? Iba yun eh. At yun ang once mo, kita nyo ang ganda-ganda ng wikang Tagalog. Kasi walang equivalent sa ibang wika yung natapakan at tinapakan. Iba yung napatay at tinatay. Sa English, you killed her. She killed her, diba? Sa Tagalog, napatay niya siya. Tinatay niya siya. Magkaiba. Kaya magkaiba yun. Meron naman akala natin lagi tayong sinasadya. Kaya galit eh. Sasabihin, bakit mo kinalimutan balin yung kailangan ko? Nakalimutan. Hindi kinalimutan. Pero nakalimutan, hindi ka naman dapat magalit eh, nakalimutan eh. Di ba? Natapakan ka, hindi naman tinapakan. So dapat hindi marunay ang ating isip. So that we will not be easily angered. True love is seeking the truth before making a decision. Hindi madaling magalit. Umuwi ang anak. Napagalitan ko ako ng teacher. Hindi galit ka agad sa teacher. Bakit kaya? Sinulog ko lang naman po ang building. Napagalitan ako ng teacher. Kaya naman pala anak ka napagalitan. Sinulog mo yung building. Hindi ko kampi ka agad dahil kamag-anak mo to o mahal mo to sa buhay. Hindi ka na ng totoong love. Yung totoong love, nag-aantay, yung suspend judgment, nagre-research, bago ka magalit. Hindi yung sisilakbo lang yung damdamin. Kailangan broad-minded. Anger fails to win. Okay? And then 9, love forgives. Kung may kaisa-isa talagang, kaisa-isa akong ipapayo sa mag-asawa para magtagal ang relasyon. Isa lang ipapayo ko, forgive. Lahat naman ang naghihiwalay, isa lang dahilan eh. Hindi nag-forgive. Why do we need to forgive? Una, because everybody, including ourselves, will fail. Pwedeng minali o nagkamali. Kaya iba naman yan, di po ba? Pwedeng sinadya o hindi sinadya, dahil sinasadya man o di sinasadya ang tao magkakamali, magkukulang. Kung ang ilalagay nyo, mananatili ang ating relasyon kung perfect ka, kung maghihiwalay kayo. Pero magkakamali siya, magkakamali ka. Pero mananatili ang ating relasyon dahil kahit anong mangyari, papatawarin kita. Mananatili talaga kayo. Forgive me. Hindi mo na sabihin, nagkasira naman kami dahil nagkamali siya eh. Ako naman ang tama, nagkamali naman siya. Oo nga. Pero yung hindi mo pagpapatawad, di mali ka na rin. Pareho na kayong mali, nauna lang siya. Pero ikaw yung mas bago. You are more recent. Di ba? Nauna lang siya, pero ikaw yung mas sariwa ang pagkakamali. Kaya kailangan pareho kayong magkamali para kayo maghiwalay eh. Gumawa ka ng mali, ikaw naman, hindi ka nagpatawad, pareho lang kayong mali. Hindi naman yung excuse para sa mga gumagawa ng mali na blackmailing niyo lagi mga asawa niyo, magpatawad ka. Diba? Dahil kayo rin tinuturuan, you must be kind, courteous, lahat-lahat, itinuturo rin yun. Pero when all else fails, when nothing works anymore, there's only one thing that will be left working and effective, forgiveness. So, forgiveness. Sabi, it keeps no record of wrongs. Ang ganda nga ng talinghada. Dahil marami mga tao, they keep record of wrongs. Pagka mo, nagkamali yung asawa. Ganyan-ganyan ang ginawa mo ng June 2, 1962, July 4, Raindrops falling down my face like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true.
Raindrops fall and sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. 1927 at December 31, 1980, ha? Ba, alam lahat. Huwag kayong mag-iingat at mag-iipon ng mga ganong bagay. Kasi bakit iniingatan? Iniipon kasi naghahanda kayo ng gera. Pag nag-iipon kayo at nagtatahe, ibig sabihin may pinaghahandaan kayong confrontation para mailabas yung lahat. At pag naghahanda kayo for confrontation, you will get it. Kita niyo yung mga mahilig mag-aral ng martial arts, laging napapaaway. E paano? Gusto na lang magamit yung mga nalaman nila, kaya talagang sa little excuse makikipag-away. Kita niyo may barel, nakakapamarel. Makakapamarel ba kayo kung wala kayong barel? Kaya kung ayaw nyo mapasulong yung barel, huwag kayo maglagay ng barel. Ganun din yun, yung nag-iingat ng mga at nag-iipon ng mga kamalian ng kapwa, darating ang araw, isusumbat nyo lahat yun. Kasi, kaya nyo iniipon para maisumbat. And there's one thing I'd like to remind you, pag isinumbat nyo ang pagkakamali ng isang tao, lalo ang kabutihan ginawa nyo sa kanya, bayad na. Maisumbat nyo na, bayad na. So, kung pinakain kita nun, tinurungan kita nun, bayad na, isinumbat nyo. Kaya wala na siya utang na loob. Pag isinumbat na, wala na tayo utang na loob. Bayad na. Kaya kung gusto nyo manatili na may estimang tao, huwag nyo sinusumbat-sumbat ang ginagawa nyo mabuti. Kasi nabumura. Sa halip pa nga kung minsan na affection ang naramdaman ng ginawa natin ng mabuti, in-inspire. So, failure ka. Kasi nanunumbat eh. Pinag-uusapan ko natin yung success, yung failure at yung love. Kung ano ang pinalaman ng mga bagay na yun. Anything done out of love will fail. Kahit mabuti yung gawa. Kasi susumbat mo, wala na. Bayad na, tapos na. Sayang. So love forgives. And of course, tries to forget. Love keeps no records of wrongs. Meron pang romantic definition of forgiving. Forgiving is not only giving your blessing to a person. Forgiving is not only forgetting, but forgiving is a renewal of a willingness to be hurt again. Romantic, no? Pero kung talagang lipit no record of wrongs, ganun yun. Parang, I forgive you, pwede mo uli akong saktan. Pero, pangatlong beses na yan, patatawarin kita ngayon. Pero pag ika-apat, ha, makikita mo. Hindi sa totoong forgiveness. Kasi ang Diyos din pag humingi tayo ng forgiveness, hindi naman sinasabi sa inyo, pang 5 beses ka na nagsinungaling sa iyong buhay. Dahil naman, 5 beses pala, hindi kayo santa. Pero, pang 5 yan, pag naka-6, hindi na kita papatawarin. Bigyan mo din ang trato sa atin ng Diyos. Ang sinabi pa naman ng Panginoon, if you do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive you your trespasses. Kung hindi ka nagpapatawad sa iba, hindi ka papatawarin ng Diyos. Ang panukat mo sa iba, yun din ang panukat sa'yo ng Diyos. So, kung kulipot ang pagpapatawad mo sa iba, kulipot din ang Diyos sa pagpapatawad sa iyo. Pero kung pinita nag-blow out ng pagpapatawad sa iba, ganun din ang Diyos. Maluwag ka sa iba, maluwag sa iyo ang Diyos. Mahigpit ka sa iba, mahigpit sa iyo ang Diyos. The measure you give is the measure you get. So don't burn the bridge over which you two must pass. Sa galit mo sa mga kaaway, para kung sila makatawid ng ilog, sinunog mo na yung tulay, ikaw din itatawid. Paano ka? Don't destroy forgiveness in terms of other people's errors because you will also destroy it for yourself. Ano mahalaga? Love forgives. Number 10, love does not delight in evil. Love does not delight in wrong done with loved ones and does not delight in wrongs done by loved ones. Ang love objective, hindi siya nagpapabaya na yung object of love niya dahil ang mahal niya, gumagawa ng mali, tinotolerate niya. Napakasama ng rapist na yan, evil siya, blah blah blah. Biglang sabi, kapatid mo yun, baka naman, nagkamali lang. Dahil kapatid mo alam niyo naman tayo mga Pilipino. Pagka may ginawa ang tao, hindi ko ano yung ginawa, kundi sino ang ginawa. Pagkakamag-anak ko, nakupunin siguro baka nagbilid lang ang isip. Maliwanag na ngayon. Pero pag iba masama siya ay halimaw. Pagkakamag-anak natin, well-adjusted lang kasi. Alam niyo na, pag anak ng iba, bobo. Pagka-anak natin, slow learner. Baka ko yung pinagkaiba na, hindi ba? Pagbalat ng iba, galis. Pagbalat ng anak ko, allergy. Grabe naman. Gano'n naman ang tao, napaka-biased. Pag anak ng iba, baluga. Negra, pag anak ko, exotic. Bias kasi tayo. Kailangan iniisip natin, bakit talaga ang takbo ng utak ko? Bakit naman? Napaka-bias natin. Pero sabi, love does not delight in evil.
Wrong is wrong kahit sino ang gumawa. Yung tunay na love. At alam niyo pa kung anong definition ng tunay na love? You don't do something wrong together. Kaya mo magkirida, because I love you. Hindi yung totoo. Kasi gumagawa kayo ng mali. Sinisira niyo ang kaluluwa ng isa't isa. Ano yung love doon? Yung mga mag-love you, hindi pa kasal ay nagsisex and everything because I love you. Hindi yung totoo. Because you are destroying each other. Because love does not rejoice at home. Kaya yung mga lalaking pinipilit yung babae, sumama ka na kami. Dahil mahal kita. Mahal mo pa nga, pwede gawin natin ito. Yung mga yung pilit ng pilit sa mga lalaki, sige na, alika na. Tapos hindi mo dapat lalaki, ikalam mo natin po. Kung talagang mahal mo ako. Dahil yung talagang pagmamahal does not rejoice at home. So nakita niya, paano natin tinatrato yung mga mahal natin sa buhay pagka silang gumagawa ng mali, cute. Pagka iba, dapat maging yung ating standard. Love places truth and righteousness above emotion, above affection. Ang mga magulang, number one guilty dyan. Pag anak na nilang gumagawa ng mali, ako talaga namang nagbining ng mata nila sa pagmamahal. Smart talaga ang anak ko. Sinasaksak na pala yung katulong talagang anak ko. Magawa ng self-defense. Pagka anak ng may anak ang malakas kumain, may gutom. Pag anak niya, may gana. High offense. Kaya kailangan iniisip ko natin, ano ba talaga ang aking klaseng love? Of course, another definition, love rejoices with the truth. The truth may hurt, the truth may temporarily be disadvantageous, but love rejoices with the truth. Another definition, love always protects. Therefore, yung kumbaligtaran, love does not assault. Di protect, di asawa ka, pinoprotect mo. Pinipintasan na ng kung sino-sino, kaya ng nanay mo, ng iyong mga kapatid. Asawa mo yun, protect mo yun. Hindi sa harap ng ibang tao, ikaw pa yung nanghihila, ikaw pa yung nanlalait. Baligtad, hindi mo maging protected, ikaw pa yung susugod. That's wrong, it's not love. Love protects. Love always trusts. Nagtitiwala, hindi lagi na lang umaandar ang mga James Bond mind. Lagi na lang nagdududa. Lalo yung mga selosa. Alam niyo, impyernong magkaroon ng asawang selosa o seloso. And I know of so many cases na hindi kayo maniniwala na ginagawa ng mga nagseselos na asawa. Meron na lang kulang pagkabit na makuha ng barbed wire yung higaan ng kasama dahil baka lapitan ng katulong. Oh my goodness. Ito ba? Sabagay, meron na siguro malapit din. Pero oras na walang kayo ng trust. And every day, lagi kayo nagsususpecha. Alam niyo, magiging kayo nalimaw. Lababal man kayo dati, maiinis na yung minamahal nyo dahil sinasakay nyo na siya, nakabantay kayo ng nakabantay. Ano kung dahil yung mga asawa, umuupa pa ng ng mga ahente para bantayin yung mga asawa nila. Sabagay, meron nyo talagang dapat bantayan. Hindi ka na lang. Pero yung sobra, I'm talking about excessive distrust. Lahat na lamang ng ginagawa meron kang ibang pakahulugan. Hindi na yun. Sobrang possessiveness. So there should be trust. Although of course people kasi sometimes sinira na nila yung tiwala nyo, kaya dala na kayo, di po ba? Pero ano gagawin nyo buong buhay kayo magiging paranoid? O gusto nyo bigyan ng sarili nyo at yung mahal na sa buhay ng another chance para magkakakulo ng isang panibagong pag-uumpisa. Napaka-importante nun. At yun naman siyempre binibigyan ng chance, don't abuse it. Uulitin nyo lang pala yung dating mga pandaraya and everything. Love, trust. Tapos, definition natin number 14, love always hopes. Lagi siyang umaasa. Lagi siyang meron hinahanap na positive. Siya ay prayerful, expectant of good things. And then number 15, love perseveres. Hindi siya madaling sumuko. Siya matibay. Hindi siya madaling nag-give up. Now, what is the power and success of love? Kasi pinag-uusapan natin, failure, success, and love. 1 Corinthians 13:8. Love never fails. Kita nyo? Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. In other words, love always works. Love always succeeds. Whether or not it doesn't seem so. Any act done in love succeeds. Any word said in love succeeds. Yan ang tunay na magtatagumpay. Yung mga ginawa, mga sinabi, inisip ng tunay na pagmamahal. Yan ang matatandaan ng tao. Yan ang maaalala lagi. Gifts, skills, talents, they will stop to be effective. And without love, they are meaningless. What good is a prophet, a speaker, a genius without love? Kita nyo, ang dami-daming tao mas matalino kaysa doon sa mga, let's say, asawa nyo, pero talagang doon pa rin ako kahon. Ito sa iyo na nagmamahal sa akin. Ang ganda-ganda mo na, hindi mo naman ako mahal. So, aanin kita. Hindi ba? Ang galing-galing mo na, hindi mo naman ako mahal. Anong gagawin mo sa akin? Alilain mo lang ako. Doon na lang ako sa nagmamahal sa akin. Love succeeds. Love is attractive. Ano na tao, kung ano nung ginagawa nila para maging attractive. Pero you want to be attractive. Yung pinagkukumpulan kayo mga tao, laging gusto kayong nandun, lagi kayong imbitado, lagi kayong hinahanap. Yan ang tunay na attractive quality. Pero talagang yung tunay na malalim na attraction, you want to be really attractive, be loving. It's good to be beautiful.
But what is good will soon become permanently beautiful. Kailangan good tayo, then we become beautiful and attractive. Nagsasayang yung maraming tao ng mga ano mga pera para maging attractive. Although hindi naman masama siguro na maging pleasant ka, maging maganda yung itsura mo. Pero ang tunuto kung lasting attraction or attractiveness is our heart. Kung loving tayo, marunong tayo magmahal, and all the qualities we talk about, people will find us attractive. Love always wins. Dapat natin tandaan. Actually and spiritually. Kahit parang hindi ka paglang nanalo, manalo rin yan in the end. You know why? Because God looks at our hearts. And God is our final judge. Kahit na mali ang inisip ng iba sa atin, hindi nila tayo sinuklian ng kabutihan, pero sa ating pagmamahal, haharap tayo sa Diyos one judgment day. And it is God who knows our hearts. And eventually in the court of God, even if in the court of men, love did not seem to win, or it doesn't always seem to win, in the court of God, it is the winner. Yung taong tunay na nagmamahal, hindi yun natatalo, hindi yun dehado. Love opens doors. Diba? Love breaks walls. Love builds bridges. Love inspires, nurtures, and brings out the best in others. Love beautifies. Yeah, let's go. Love ka siguro, no? Love beautifies. Love edifies, and love gives life and death. Ibibigay ng gana. So talagang love is powerful. Yung iba, gusto nila maging military general, maging president ng kumpanya, gusto nila maging ganito, maging ganito, para maging powerful. But he who loves is the one who is truly powerful. Kasi pag mahal natin yung tao, di ba, ibibigay mo yung dugo mo, ibibigay mo yung updo mo, ibibigay mo yung lahat mo, mahal mo siya eh. So sino ang talagang tunay na may kapangyarihan? Yung nagmamahal. Yung mga fake na kapangyarihan as in military power, power ng muscle or strength, pag nanghina ka na, hindi ka napapagdun nilang tao. Pero yung nagmamahal at minamahal mo, habang hindi hina mo, pinapansin mo. Ito ba? Habang nawawalan siya ng kapangyarihan, sabi po ang may naka-assist, yun ang tunay na panalo. Love is powerful. Love never fails. He who loves succeeds. Kaya po tayo pupunta na sa final sagot ng ating bugtong. Paano ba nagiging successful ang isang tao? Be loving. The person who loves succeeds. Because love, according to the unchangeable word of God, the wise word of God, sabi, love never fails. Kahit naiintindihan natin yung buo o only partially, maniwalaan yung salita ng Diyos. Love never fails. Christians are loved by God, therefore Christians are to be people of love. Yun ang dapat matandaan sa atin. Hindi yung, ang galing naman ng doctrine yan. Kasi hindi naman loving. Ang gagawin mo, magiging ka lang ng self-righteous. Although okay naman naman yung doctrine, but without love it nothing. Kung may matatandaan po ang tao sa atin, pinakamaganda, tayo marunong magmahal. Hindi lang matalino yan, maganda yan, galing yan. Dapat marunong tayo magmahal.